Kabanata 1171. Dalhin mo ako sa kanya. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong at may anhing tunog. Pakiramdam niya ay natama ng kotse ang kanyang katawan, lumipad si Trion ng 7 o 8 metro paatras at tumama sa tapat ng dingding. Ang napakalaking puwersang iyon ay lumikha pa ng hindi mabilang na mga bitek sa dingding. Nang lumapag si Trion sa lupa, isang malaking subo ng dugo ang lumabas sa bibig niya. Pakiramdam ni Trion, lahat ng internal organs niya ay nawala sa lugar. Ang kanyang mukha ay namumutla dahil sa hindi matiis na sakit. Ikaw, sino ka ba? Lumabas si Trion. Bilang isang makapangyarihang manlalaban, ang lakas ng kanyang paghahangad ay pumihil sa kanya na mamatay, sa kabila ng matinding pinsala. Tumingin siya kay Tyr ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Bigla niyang naramdaman na sobrang nakakatakot ang lalaking nasa harapan niya. Sa anumang kaso, ang Trion ay isang entry-level na Grandmaster. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na naiwasan ng lalaking ito ang mga pag-atake ng kanyang kutsilyo at nasugatan pa siya ng husto. Naging sanhi ito ng pag-iisip ni Trion kung ang taong nauna sa kanya ay isang transcendent. Kahit na sila ay nasa Imperial Capital City, kung saan mayroong maraming transcendent sa mga imperial na pamilya, ang mga mandirigmang iyon ay talagang isang pambihirang buhay na nagtatamasa ng napakataas na katayuan. Sila ay mga mandirigma na tunay na nalampasan ang mga mortal, at nalampasan nila ang mortal na mundo. Kaya, nang sinubukan ng Trion na tansyahin ang lakas ni Tyr, natural na nagsimula siyang matakot sa kanya. Kasabay nito, ang isang transcendent ay higit pa sa isang simbolo ng lakas. Ito ay maliwanag na ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi pangkaraniwan. Bagamat ang mga transcendent ay hindi lamang umiiral sa mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City, ang karamihan sa mga transcendent ay talagang nasa mga pamilyang iyon. Dahil dito, hindi sigurado si Trion kung si Tyr ay bahagi ng isang imperial na pamilya. Kung tumpak ang pagtatansya ni Trion, halatang mas mataas ang katayuan ni Tyr kaysa sa kanya. Sa 4 na pamilya ng imperial, alin ka? Tanong ni Trion. I'm not from an imperial family, tiyak na sagot ni Tyr. Kasabay nito, tinapakan niya ang dibdib ni Trion at nagtanong sa malamig na boses, sa kabaligtaran, ano ang relasyon mo sa pamilya Windsor? Hindi ako miyembro ng Windsor Imperial Family, sagot ni Trion. Nang sabihin ni Tyr na hindi siya miyembro ng Imperial Family, medyo kumalma ang puso ni Trion pero kinakabahan pa rin siya. Kahit na si Tyr ay hindi miyembro ng isang imperial na pamilya, ang kanyang lakas ay sapat na upang ipadala ang Trion sa pintuan ng kamatayan anumang minuto. Dahil sa kaso, hindi maiwasan ni Trion na matakot pa rin kay Tyr. Sa ngayon, napilitan siyang ihayag ang kanyang koneksyon sa pamilyang imperial ng Windsor para pigilan si Tyr. Ang young master ko ay si Gul Windsor. Siya ang young master ng Windsor family. Napakalakas ng loob mo na ay patong ang iyong mga kamay sa akin. Dahil hindi ka miyembro ng Imperial Family, para kang patay, pagbabante ni Trion. Ang iyong huling oras ay narito na, gayon pa man ay subborn ka pa rin, sabi ni Tyr. Habang si Tyr ay nagpuwersa sa kanyang paa, si Trion ay agad na nagpakawala ng napakalungkot na sigaw. Gul Windsor, di ba? Siya ba ay isang ikatlong henerasyong direktang inapo ng pamilya Windsor? Tanong ni Tyr. Direct descendant. Natigilan si Trion. Kahit na ang young Master Windsor ay hindi eksaktong direktang descendant, bawat bilang miyembro ng isang collateral line, hindi siya isang taong maaari mong magulo. Oho, gaya ng inaasahan mula sa isang imperial na pamilya. Maging ang collateral line descendant na tulad niya ay nangangahas na maging ganito kawalang batas. Gusto kong makita mismo ngayon kung gaano kalawless itong collateral line member ng Windsor family. Pagkasabi noon, binuhat ni Tyr si Trion sa lupa at idinagdag, dalhin mo ako sa young Master Windsor na sinasabi mo. Ikaw, sigurado ka? Napanganga si Trion kay Tyr na may nakasulat sa buong mukha niya nang hindi makapaniwala. Galit na galit ang binata sa kanyang harapan kaya gusto niyang magkusa na makipagkita kay Gul. Paano siya magiging confident? Maaaring hindi kalaban ng Trion si Tyr, ngunit napalibutan si Gul ng maraming malalakas na mandirigma. Kahit na ang mga manlalaban na ito ay hindi eksakto na transcendents, ang kanilang mga kakayahan ay hindi isang bagay na kayang tiisin ni Tyr, lalo na kapag ang kanilang mga kapangyarihan sa pakikipaglaban ay pinagsama sa mga thermal weapons. Ikaw ang tumahak sa daan patungo sa kapahamakan sa iyong sariling kagustuhan. Ikaw pala Tyr ang may death wish. Hindi mo masisisi sa akin ang iyong paghihirap, naisip ni Trion sa sarili. Terena,
Oras na para makipagkita sa young Master Windsor na binanggit mo, sabi ni Tyr. Nang hindi na nagabala pang sabihin kay Trion, inutusan ni Tyr ang kanyang mga tauhan na linisin ang eksena. Pagkatapos noon, sumakay siya sa kotse ng kumpanya at nagsimulang magmaneho patungo sa Villa ni Gul, na ginagabayan ni Trion. Sa oras na ito, sa Villa ni Gul, dalawang kasambahay ang nagdala ng malalaking kaldero ng hilaw na karne papunta sa swimming pool at ibinuhos ang mga ito sa pool. Nabahira ng dugo ang tubig habang nag-aagawan ang ilang buwaya para sa hilaw na karne na katatapos lang ihagis. Kasabay nito, dalawang buwaya ang nakahiga ng hindi gumagalaw habang sila ay naliligo sa isang sulok. Tulad ng ibang matayog at makapangyarihang mga young masters na may mga espesyal na libangan, ang libangan ni Gul ay ang pagpapalaki ng mga buwaya. Sa oras na ito, naglalakad si Gul palabas ng villa. Hawak ang isang baso ng gatas sa kanyang kamay, napagmasdan niya ang mga buwaya na galit na kumukuha ng karne sa swimming pool na may nasasabik ng ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya pa ay biglang pumasok sa gate ng villa ang sasakyan na minamaneho ni Tyr at dumiretso sa direksyon ng pool. Ang dumadagandong na ingay ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Maging ang mga buwaya sa swimming pool ay hindi sinasadyang huminto sa pag-agaw ng kanilang pagkain at tumingin sa kotse na duguan ang mga mata. Nang bumukas ang pinto, si Trion ay itinapon ni Tyr palabas ng sasakyan na parang patay na aso. Bumaba si Tyr sa sasakyan at tinapakan ang katawan ni Trion. Nakakunot ang noo ni Gul habang nakatingin kay Tyr. Hindi siya walang alam. Maliwanag sa sinumang nakakakita sa sitwasyong ito na natalo ni Tyr ang Trion kanina, at pumunta rito para maghanap ng mali sa kanya. Alam na alam ni Gul kung gaano kalakas ang kanyang alipores, si Trion. Ang kabataang nauna sa kanya ay halos kasing edad niya, ngunit nagawa niyang talunin si Trion ng ganito. Iyon lamang ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Ngunit, bilang miyembro ng pamilyang Windsor, napakaraming manlalaban ang nakilala ni Gul noon, kaya hindi niya masyadong inisip si Tyr. Ang lakas ng loob mo. Bahagyang saway ni Gul habang naglalakad patungo kay Tyr. Hindi mabilang na mga lalaking nakasuot ng itim na damit ang lumitaw mula sa paligid. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng malakas na aura mula sa kanilang mga katawan. May dala rin silang mga thermal weapon. Nagpakawala si Trion ng malungkot na sigaw mula sa gilid, "Young Master Gul, iligtas mo ako." Pinaikit ni Gul ang kanyang mga mata, "Ano ang tawag mo sa akin?" Matapos laminggalinga sa paligid, sinipan ni Tyr si Trion at pinalipad ito. Ang lugar kung saan siya napadpad ay ganoon kalayo sa swimming pool. Sa sandaling nahulog si Trion sa swimming pool, muli siyang bumulwak ng isang malaking subo ng dugo. Pinasigla ng dugo, ang lahat ng mga buwaya sa pool ay likas na lumangoy patungo sa Trion. Kaagad, isang malungkot na hiyawan ang nagmula sa pool. "Ikaw!" ungol ni Gul. Nang makita ang kanyang alipores na pinupunit ng mga buwaya na kanyang itinatago, ang ekspresyon ni Gul ay agad na namutla. Ito ay isang provocation, isang walang prinsipyong provocation. Sa Imperial Capital City, walang nangahas na pukawin si Gul tulad ng ginawa ni Tyr. That guy hurt my friend. So, I let him get the punishment he deserves. It wasn't too much to ask, right? Ani Tyr na nakapikit din habang nakatitig kay Gul na nakatayo sa tapat niya. Bagamat nag-iisa si Tyr, ang malakas na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay parang dinudurog ang sinuman sa lugar. Kabanata 1172. Bakit ka naririto, young Master Windsor? May idea ka ba kung sino ako? Galit na galit si Gul Windsor kaya binigyang diin niya ang bawat salita. I did out some information about you from that guy on our way here just now. Your name is Gul Windsor, right? You are a member of the Windsor family. Still, hindi naman ganoon kataas ang status mo sa family, ikaw ay isang pangatlong henerasyong inapo ng isang collateral line, sagot ni Tyr. Puno ng paghamak ang tono ni Tyr, na para bang hindi karapat-dapat pag-usapan ang isang third-generation collateral line ng pamilya Windsor. Sa katunayan, totoo nga na hindi mataas ang tingin ni Tyr sa pagkakakilanlan ni Gul bilang isang third-generation descendant ng collateral line ng pamilya Windsor. Ikaw ang nasa likod ng nangyari sa Blue Sky Entertainment. Tanong ni Gul. Tumango si Tyr at walang pag-aalinlangan na umamin. Tama ka. Magaling. Si Gul ay tamad na makiusap kay Tyr. Sumenyas siya sa gilid, agad namang inabot ng isa sa mga katulong niya ang baril, sa kanya itinaas at itinutok kay Tyr. I don't know where you get your courage from.
Naglakas loob ka pa ngang pumunta sa bahay ko para personal akong guluhin, pero wala akong masyadong pasensya na harapin ka. Kung sino ka man, dahil nandito ka ngayon, huwag mo nang isipin na umalis ng buhay. Ganun ba? Naningkit ang mata ni Tyr. Ang sumunod na segundo, ang kanyang figure, na sa una ay 10 metro ang layo mula kay Gul, ay biglang nawala sa paningin at muling lumitaw sa harap mismo ni Gul sa isang kisap mata. Nakaramdam si Gul ng matinding sakit na nagmumula sa kanyang pulso. Ang baril sa kanyang kamay ay inagaw ni Tyr sa isang iglap, at ang isang bahagi ng kanyang puting buto ay makikitang bumubulusok sa kanyang laman. Arg! Isang malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw bago makapag-react ang mga mandirigma sa paligid ni Gul. Sa oras na nakasagot sila, inilagay na ni Tyr ang busaw ng baril sa noo ni Gul. Ang kapaligiran ay tila biglang nagyelo. Higit pa rito, tiyak na hindi nila inaasahan na ang liksi ni Tyr ay sobrang nakakakilabot. Bitawan mo si Young Master Windsor. Sigaw ng mga mandirigma. Marami pa sa kanila ang naglabas ng baril at tinutukan si Tyr. Bang! Gayunpaman, tila hindi sila narinig ni Tyr. Direkta niyang pinaputokan ang hita ni Gul, pagkatapos ay muling itinutok ang baril sa noo ni Gul. Ang lahat ay nangyari sa bilis ng liwanag. Bagamat binaril sa hita, hindi sumigaw si Gul. Napanatili pa rin niya ang tiyaga at pagmamataas na dapat niyang taglayin bilang miyembro ng isang imperial na pamilya. Gayunpaman, ang mga butil ng pawis sa kanyang noo ay nagbigay ng katotohanan na siya ay nasa matinding sakit sa oras na ito. Hindi lubos na maintindihan ni Gul kung bakit gagawin ito ni Tyr sa kanya. Ang lalaking ito ay kumilos na parang nasaran ng tuluyan. Nagbanta si Gul, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo ngayon? I can guarantee that you will die a miserable death today. Ganoon din sa lahat ng kaibigan mo. Lahat ng kaibigan mo sa Imperial Capital City ay mamamatay ng malungkot. Kung matalino ka, mas mabuting bilasan mo na at bitawan mo ako. Or else, I guarantee you na hindi lang mga kaibigan mo sa Imperial Capital City ang magkakaproblema, pati ang pamilya mo ay mahihirapan din. Bang! Hinatak ni Tyr ang gatilyo at nagpaputok ng pangalawang putok ng walang pag-aalinlangan. Direktang nabasag ng bala niya ang kabilang binti ni Gul. Wala pang isang minuto, tuluyan nang napilayan si Gul ni Tyr. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Gul at napaungol sa sakit. Tama ka. Sa katunayan, magkakaroon ng gulo ngayon, ngunit ito ay para sa iyo, hindi para sa akin. Bilang isang pangatlong henerasyong Young Master ng isang collateral line ng pamilya Windsor, gaano ka kalakas loob na kumilos ng hindi masusunod sa Imperial Capital City? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ang mga salita ni Tyr ay hindi lamang nagulat kay Gul, maging ang iba sa paligid nila ay labis na nagulat. Ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging isang pangatlong henerasyong Young Master ng isang collateral line ng pamilya Windsor? Paanong ang pamilya Windsor ay tila walang kwenta sa paningin ng binatang ito? You're as good as dead. You will sure die a miserable death. How dare you make a move against me when you know I am from the Windsor family? Galit na napaungol si Gul na tila nawala ng malay. Walang pakialam sa baril na idiniin ni Tyr sa kanyang noo, sinigawan ni Gul ang kanyang mga tauhan, tapusin mo siya para sa akin. Bagamat medyo nag-aalinlangan ang mga lalaki sa paligid ni Gul, tinutukan pa rin nila ng baril si Tyr sa unang pagkakataon. May nagbanta kay Tyr sa malamig na boses, anak, mas mabuting palayain mo na ang Young Master ko, saka natin iiwan ang bangkay mo. Haha! Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Tyr at talagang inihagis ang baril sa kanyang kamay sa isang tabi. Sabay hila ni Gul sa gilid. Kasunod nito, napaliligiran si Tyr ng mga patong at patong ng mga manlalaban sa maikling panahon. Nagmula sa poolside ang galit na dagandong ni Gul, arg. Nang matitigan niya si Tyr, duguan ang mga mata niya, parang mga mata ng mga buwaya sa pool. Sakupin mo siya. Gusto ko siyang buhay. Gusto ko siyang pahirapan. Pahirapan siya hanggang mamatay. Isang grupo ng malalaking lalaki ang nagsimulang magsalubong patungo kay Tyr, ngunit ang binata ay nanatiling kalmado. Well, the game is over, sabi ni Tyr, natatawa ng mahina. Tapos na ang laro. Nataranta ang lahat. Maya-maya lang, may kotseng dumaan sa entrance ng villa nang napakabilis at sa wakas ay huminto sa likod ni Tyr. Sa sandaling makita nila ang kotseng ito, marami sa mga naroroon ang natulala, kabilang si Gul, na kanina pa sumisigaw ng galit ngunit ngayon ay natulala. Ang kotse na ito at ang plaka nito ay masyadong pamilyar para sa lahat.
Imposibleng hindi makilala ang sasakyan. Bukod sa ikatlong henerasyong inapo ng isang collateral line ng pamilya Windsor tulad ni Gould, kahit na ang iba pang mga playboy mula sa mga kilalang pamilya sa Imperial Capital City ay makikilala ito. Ang kotseng ito ay kabilang sa isang ikatlong henerasyong direktang inapo ng pamilya Windsor, si Young Master Celio Windsor. Bumukas ang pinto ng sports car pataas, at lumabas ang silver-haired na si Celio. Medyo malungkot ang ekspresyon niya. Nang tumingin siya kay Gould, para siyang nakatingin sa isang patay. Crown Prince Windsor. Sa sandaling iyon, natigilan ang lahat, lalo na si Gould, na nagtatakang nakatingin kay Celio. Bagamat si Gould ay isang ikatlong henerasyong miyembro mismo ng pamilya Windsor, kumpara kay Celio, magkaiba ang kanilang mga katayuan. Maraming collateral lines ang pamilya Windsor. Ang katayuan ng isang tulad ni Gould ay maihahambing sa isang baron noong sinaunang panahon. Maraming mga inapo na katulad niya sa sistema ng pamilyang imperial ng Windsor. Kilala bilang Crown Prince ng pamilya Windsor, si Celio ang una at tanging direktang inapo ng ikatlong henerasyon sa pamilya. Karaniwan, ang isang tulad niya ay hindi kailanman titingin sa isang taong may katayuan ni Gould, lalo na ang personal na bisitahin ang villa ni Gould. Ngunit ngayong si Celio ay dumaan ng hindi inaasahan, biglang napagtanto ni Gould na may kakaiba sa sitwasyon, napakasakit. Pinsan, bakit ka nandito? Sabay bati ni Gould sa kanya. Sa kabila noon, hindi nilinggan ni Celio si Gould, bagkus ay dumiretso siya kay Tyr. Sa sumunod na segundo, lumitaw din ang isang napakagandang pistol sa kamay ni Celio. Pinaputukan niya ang ilan sa mga tauhan ni Gould na pumalibot kay Tyr, na nagpaputok ng 6 na sunod-sunod na putok sa loob ng isang segundo. Bang! Kabanata 1173. Alam mo ba kung sino siya? Si Celio Windsor ay hindi lamang isang makapangyarihang transcendent level na manlalaban, ngunit nagkataong mayroon din siyang napakahusay na kaalaman sa mga baril. Eksakto ang 6 na simple at mapagpasyang shot na iyon, na ang lahat ng mga bala ay direktang tumatama sa mga noo ng mga goons ni Gould Windsor. Hindi alintana kung sila ay mga ordinaryong eksperto na mga powerhouse sa antas ng Grandmaster, lahat ng 6 na malalakas na mandirigma ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog, patay. Ang kapaligiran sa villa ay kakaibang tahimik para sa isang sandali. Kung may sino mang nangahas na magsimula ng isang pagpatay dito, ang mga goons ni Gould ay hiwa-hiwalayan ang lalaking iyon. Gayunpaman, iba ang lalaking nauna sa kanila. Siya ay si Celio, isang ikatlong henerasyong direktang inapo ng pamilya Windsor, at ang prinsipe ng korona ng pamilya. Dahil si Celio ang gumawa ng hakbang, sino sa mga naruroon ang maglalakas loob na hamanin siya? Kahit si Gould ay naramdaman na parang nagyelo ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Siya ay nabalisa at nais na ilabas ang kanyang sama ng loob, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na masyadong kinakabahan upang maglabas ng anumang mga salita. Nang maramdaman ng mga buhaya ang lahat ng ingay na nangyayari, lumutang sila mula sa ilalim ng pool. Itinagilid nila ang kanilang mga ulo at ibinuka ang kanilang mga dagwang bibig, pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari sa kanilang mga eskarlata na mata. Ano ang mga ito sa ilalim ng tubig? Sigaw ni Celio, mabangis na inikat ang ulo. Isang liwanag ang bumungad sa kanyang mapupungay na mga mata at bumaril sa mismong mga buwaya sa pool. Kahit na ang mga hayop ay nakakaramdam ng hindi pa nagagawang panggigipit mula sa kanya. Matapos makita ng ilang segundo si Celio ay agad silang umatras sa ilalim ng swimming pool. Iyon ang kalakasan ng isang transcendent level powerhouse. Ang maringil na aura na iyon ay matagal nang lumampas sa saklaw ng pangunawa ng isang mortal, kahit na ang pinakamasamang nilalang sa planeta ay kailangang sumuko kapag nahaharap sa ganitong uri ng superior na aura. Sa pagkakataong ito, nakatayo sa isang tabi si Tyr Summers habang pinagmamasdan ang mga pinaggagawa ni Celio. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang matulungan si Tyr na ayusin ang lahat. Pagkaraan ng mahabang gulat, sa wakas ay tila nakapag-react si Gould, kahit na ang matinding pagkabigla at hindi makapaniwala ay nakasulat pa rin sa kanyang mukha. Pinsan, hindi ko gets, sabi niya. Bagamat si Celio ay mapang-uyam sa mga karaniwang araw, si Gould ay hindi kailanman nakipag-away sa kanya. Gayunpaman, dumating ang kanyang pinsan at sinimulang patayin ang kanyang mga tao. Kahit sino sa sapatos ni Gould ay nalilito sa hindi inaasahang twist na ito. Nahihirapan ka bang maunawaan kung bakit kumakatok ang kamatayan sa iyong pinto? Humakbang si Celio at nag-iisang humawak sa leeg ni Gould. May ideya ka ba kung sino ang nasaktan mo? Sino? Ang pangalan niya ay Tyr Summers. 'Di ba? Nagsasabi ko na nga ba, hindi ko gets. Sabi niya. Bagamat si Celio ay mapang-uyam sa mga karaniwang araw, si Gould ay hindi kailanman nakipag-away sa kanya. Kahit sino sa sapatos ni Gould ay nalilito sa hindi inaasahan twist na ito. Nahihirapan ka bang maunawaan kung bakit kumakatok ang kamatayan sa iyong pinto? Humakbang si Celio at nag-iisang humawak sa leeg ni Gould. May ideya ka ba kung sino ang nasaktan mo? Sino?
Siya ay disipulo ng Hari ng Windsor, at kasama pa niya ang Windsor Imperial Decree. Ngayon, sabihin mo sa akin. Anong uri ng katayuan at posisyon ang maituturing niyang hawak sa ating pamilya Windsor? Ano? Pakiramdam ni Gul ay parang sumabog ang buong utak niya. Isang walang katulad na pagkabigla nang malaman na si Tyr ay disipulo ng Hari ng Windsor. Napakalaking revelasyon. Paano ito naging posible? Bilang isang pangatlong henerasyong inapo ng collateral na linya ng pamilya Windsor, ang katayuan ni Gul ay nasa ilalim ng pamilya. Sa kabilang banda, ang Hari ng Windsor ay isang superior, maladyos na pag-iral sa pamilya Windsor. Si Notice Windsor, aka ang Windsor Emperor, ay hindi lamang isang maladyos na pag-iral sa pamilyang Windsor lamang, kundi pati na rin sa Imperial Capital City at sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Isa rin siya sa 4 na emperador. Maniwala ka man o hindi, ang taong sinusubukang harapin ni Gul ay ang alagad ng Hari ng Windsor na may hawak ng Windsor Imperial Decree. Ito ay masyadong nakakatakot. Ito. Paano kaya ito? Hindi makapaniwala si Gul na ang alinman sa mga ito ay totoo, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Dahil napakadali para kay Celio na tapusin si Gul, hindi na niya kailangang magsinungaling tungkol dito. Dahil walang dahilan si Celio na gumawa ng ganoong dahilan para takutin si Gul, kung gayon ang sinabi niya tungkol kay Tyr bilang alagad ng Hari ng Windsor ay dapat na totoo. Itinutok ang itim na nguso ng kanyang baril sa ulo ni Gul, sinabi ni Celio sa malamig na boses, Gul, walang dapat sisihin kundi ang iyong sarili sa pagiging bulag sa dakilang pagkakakilanlan ni Tyr. Handang ipagpalit ang iyong buhay para sa buhay ng iyong buong pamilya. Maputi na parang kumot ang mukha ni Gul at basang-basa ang katawan sa pawis. Walang paraan para makatakas siya sa kapahamakang ito ngayon. Dahil nasaktan ng isang big shot tulad ni Tyr, kahit na ang mga nakakataas ay hindi na siya mailigtas ngayon. Sa pamamagitan ng pag-alok na patayin si Gul ngayon, talagang nagpapakita sa kanya ng awa si Celio. Kung nalaman ng nakatataas na pangkat ng pamilya Windsor ang bagay na ito, tiyak na pipiliin nilang parusahan ang angkan ni Gul upang mapanatili ang mataas na pagpapahalaga ng Hari ng Windsor. Kung nangyari iyon, hindi lamang mabigat na parusahan si Gul, maging ang kanyang mga magulang, tiyuhin, at lahat ng iba pa sa kanyang linya ay madadami. Sinisikap ni Celio na wakasan ang buhay ni Gul upang iligtas ang kanyang buong angkan. I'm sorry. Matagal nang natakot si Gul. Wala na siyang kayabangan at pangingibabaw na mayroon siya sa simula. Sa kabila ng pag-alam na mabuti ang ibig sabihin ni Celio sa pag-alok na wakasan ang kanyang buhay, walang sinuman sa mundong ito ang makakapagpanatili ng kanilang kalmado sa isang sitwasyong buhay o kamatayan. Pumunta ka na lang sa kamatayan. Naubusan na ng pasensya si Celio. Ang kanyang daliri ay nagsimulang dahan-daang maglapat ng ilang puwersa sa gatilyo. Akmang magpapaputok na siya, biglang sumugod si Tyr at hinawakan ang kamay ni Celio. Junior Marshal Uncle, ikaw. Sa huli, hindi nagpaputok si Celio dahil pinigilan siya ni Tyr. Forget it, wala naman talaga akong away sa kanya. Hindi na kailangan pumatay. Tsaka miyembro din siya ng Windsor family mo kahit anong mangyari, ani Tyr. Medyo nagulat si Celio na ililigtas ni Tyr ang buhay ni Gul. Pero dahil sinabi na ni Tyr, syempre, hindi nagprotesta si Celio. Ibinaba ang baril sa kanyang kamay, sinabi niya kay Gul, maawain si Junior Marshal Uncle sa pamamagitan ng pagligtas sa iyong mababang buhay. Maswerte ka sa pagkakataong ito. Pakiramdam ni Gul ay parang nakatakas lang siya sa mga panga ng kamatayan. Malakas pa rin ang tibok ng puso niya sa mga oras na ito. Walang pakialam sa matinding sakit na nagmumula sa kanyang mga binti, patuloy siyang yumuko kay Tyr. Maraming salamat sa iyong awa, salamat sa iyong kabutihan, Junior Marshal Uncle. Casual na iniunat ni Tyr ang kanyang likod at sinabing, Gul, ang iyong nakamamatay na krimen ay maaaring mapatawad, ngunit ang parusa ay hindi maiiwasan. Ang iyong mga tao ay nasaktan ng aking mga kaibigan. Kailangan mong bigyan sila ng paliwanag. Nagmamadaling tumango si Gul. Huwag kang mag-alala, Junior Marshal Uncle. Ako, si Gul Windsor, ay tiyak na personal na hihingi ng tawad sa kanilang pintuan at gagawa ng tamang kabayaran. Maraming salamat sa pagligtas sa aking buhay, Junior Marshal Uncle. Okay, sige. Hindi na nagabalang magsalita pa, tumalikod na si Tyr at naglakad patungo sa kotseng minamaneho niya rito. Gayunpaman, agad siyang naabutan ni Celio. Junior Marshal Uncle, please stay.
Napahinto si Tyr sa kanyang kinatatayuan at lumingon kay Celio. May sasabihin ka pa ba sa akin? Nagmamadaling sumagot si Celio, nabalitaan ng tatay ko na nandito ka sa Imperial Capital City, Junior Marshal Uncle. So, since I would be meet you, he specifically asked me to convey a message from him. My father hopes you can come with me at makipagkita sa kanya sa aming tahanan. Ang iyong ama. Tumango si Celio. Ang aking ama ay si Lino Windsor. Siya ay anak ng ikatlong Panginoon ng pamilyang Windsor, si Augusto Windsor. Pagkamatay ng kanyang ama, ang aking ama ay inampon ng hari ng Windsor. Bagamat siya ay kanyang pamangkin, ang hari ng Windsor ay palaging gumagamot ang tatay ko na para bang sarili niyang anak. Habang ang hari ng Windsor ay naglalakbay sa mundo sa lahat ng mga taon na ito, ang aking ama ay nag-aalaga sa mga gawain ng pamilya. Siya ay maaaring ituring bilang gumaganap na pinuno ng pamilya Windsor. Kabanata 1174. Iniwan ng mga daga ang lumubog na barko. Nako! Hindi nag-asawa ang amo ko at nagkaroon ng sariling mga anak. Tanong ni Tyr. Hindi. Ang hari ng Windsor ay hindi pa nag-asawa sa buong buhay niya. Ang tatay ko lang ang anak niya, sagot ni Celio. Tumango si Tyr. Mayroon bang partikular na gustong pag-usapan ang tatay mo sa akin? I'm not sure about the specifics. Sabi ng tatay ko gusto ka daw niyang makausap ng personal. Hahaha, biglang tumawa si Tyr na medyo natarante si Celio. Patuloy ni Tyr, talagang dadaan ako sa mansyon mo para personal na bisitahin ang tatay mo kapag libre ako, pero hindi sa ngayon. Ang isang nabigla na Celio ay nagtanong, Junior Marshal Uncle, mayroon ka bang ibang layunin sa pagpunta sa Imperial Capital City sa oras na ito? Hindi ba partikular na narito ka upang pumunta sa mansion ng aking pamilya upang hawakan ang ilang mga gawain, ayon sa utos ng hari ng Windsor? Specifically swing by your mansion to handle some affairs. Medyo natarante si Tyr. What Windsor family affairs am I required to handle? Sandaling naging kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Celio. May tinatago siguro siya kay Tyr, pero parang hindi niya sinasadyang palabesan ang pusa sa bag. Dahil walang sinabi si Celio, walang intensyon si Tyr na magsiyasat pa. Bukod doon, hindi man lang sumagi sa isip niya ang pakikialam sa ibang mga bagay. Ngunit, alam ni Tyr ang ugali ng kanyang amo tulad ng likod ng kanyang kamay. Laging ginasto ng matandang iyon na gawing tila misteryoso ang mga bagay. Bago siya umalis, ang matandang iyon ay sadyang nagbigay kay Tyr ng internal strength cultivation techniques ng kanyang Windsor family, pati na rin ang manual ng Heavenly Blade. Sinadya din niyang ibigay kay Tyr ang Windsor Imperial Decree na sumisimbolo sa kanyang pagkakakilanlan. With all those tricks up his sleeve, Tyr should have guessed that his master has some kind of hidden agenda. Ngayon, parang may nakatagong layunin ang matanda sa pagpunta kay Tyr sa Imperial Capital City. Bukod sa paggabay kay Tyr na imbestigahan pa ang kanyang dugong berserker, gusto rin niyang magawa niya ang ilang bagay tungkol sa pamilya Windsor. Gayunpaman, si Tyr ay isang abalang tao. Dahil itinatago ng pamilya Windsor ang bagay mula sa kanya, malabong magkusa si Tyr na tanungin sila tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang mga pamilya ng imperial na Caerleon. Kung nasangkot si Tyr sa mga kaganapang ito, magiging mahirap para sa kanya na makaalis sa lungsod sa lalong madaling panahon, na magbabawal sa kanya na bumalik sa kanyang pamilya. I'll drop by your mansion later when I have time, sabi ni Tyr. Dahil walang ganang makipag-usap kay Celio, hinayaan na lang ni Tyr iyon at pinagpatuloy ang pagbukas ng pinto ng kotse. May ilang salita si Celio sa dulo ng kanyang dila, ngunit sa huli, ang tanging ginawa niya ay walang magawang pagmasdan si Tyr na papalayo. Habang pinagmamasdan ang paglayo ng sasakyan ni Tyr, bakas ng pagkadismaya ang biglang sumilay sa mukha ni Celio habang nagpakawala ito ng mahabang buntong hininga. Samantala, sa Autumn Field Media, medyo nakaka-depress ang atmosphere sa building. Kaninang umaga, ang opisina ay naging mataong lugar pa rin na puno ng daldala ng mga boses. Sa kabuuan, ang kumpanya ay mayroong halos 100 mga artista, ahente, at kawani. Ngayon, kalahati na lang sa kanila ang nanatili rito. Ang mga taong natakot ay nagmamadaling nag-iimpake ng kanilang mga gamit, handa nang mag-bolt. Ang hitsura ng trionso ay nagbigay ng anino sa puso ng maraming tao dito. Kasabay nito, labis silang natakot.
Hindi lang si Trion ang sinuportahan ng young master ng pamilya Windsor, ngunit ang kanyang posisyon sa martial arts community ng Imperial Capital City ay hindi madaig ng Autumnfield Media, isang entertainment company na kamakailan lamang ay pumasok sa lungsod. Ngayong nasaktan ng Autumnfield Media ang Trion, gayon din ang pamilyang Imperial ng Windsor sa likod niya, inakala ng maraming tao na ang kumpanya ay mapapahamak. Kahit na natalo ni Tyr ang Trion sa kanyang hindi kapani-paniwalang lakas sa pakikipaglaban, ang Autumnfield Media ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakataon na ibalik ang tubig. Sa kabaligtaran, ang mga aksyon ni Tyr ay tiyak na magagalit sa mga puwersa sa likod ng Trion. Dahil dito, ang katayuan ng Autumnfield Media ay mas delikado kaysa dati. Di nagtagal pagkaalis ni Tyr, maraming staff ang nag-resign at umalis sa kumpanya, kasama na ang mga sikat na artista, ahente, at maging ang mga security guard. Sa oras na ito, ang gusali ng opisina ng Autumnfield Media ay desyerto. Ang ilan sa mga artista ay agad na nag-anunsyo na pinutol nila ang lahat ng relasyon at tinapos ang lahat ng kanilang mga kontrata sa Autumnfield Media, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangang magbayad ng malaking halaga ng kompensasyon. Ito ay likas sa tao, tulad ng mga daga na umaalis sa lumulubog na barko. Sa pagharap sa pag-alis ng napakaraming tao, maging si Henry Walker, na may mahusay na katayuan sa industriya ng entertainment, ay walang magawa. Pagkatapos ng lahat, ito ang Imperial Capital City, kung saan wala silang background o lakas upang makipagkompetensya sa isang imperial na pamilya. Mayroong maraming mga artist na dati nang ginastos ng Autumnfield Media ng napakalaking mapagkukunan upang i-promote. Sa layuning mapaunlad ang kumpanya sa Imperial Capital City, hindi lang dinala ni Henry dito si Snow Fenner, ang star performer ng Autumnfield Media, kundi pati na rin ang marami pang premium na artist. Ang layunin ni Henry ay gamitin ang malaking plataporma ng Imperial Capital City upang i-promote ang mga artist na ito, sa pagtatangkang lumikha ng isang malakas na entertainment empire para sa Autumnfield Group. Gayunpaman, hindi niya akalain na makakatagpo sila ng ganitong bagay pagkarating nila sa lungsod. Katulad ng kanyang mga kasamahan, sobrang miserable din ang nararamdaman ni Henry, lalo na nang makita niyang lahat ng mga artistang pinaghirapan niyang alagaan ay lumalaban sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa, na para bang tinusok ng karayom ang kanyang puso. Kanina, tiniis ni Henry ang matinding palo mula sa Trion. Masakit pa rin ang buong katawan niya, pero sa halip na pumunta sa ospital, mas pinili niyang manatili sa opisina para magpakuha ng shots. Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon, gaano man niya sinabi o ginawa, walang saysay. Kanina lang, napuno ang conference room ng kumpanya ng maraming senior executives na dati ay natanggap na may mataas na sweldo. 2 araw lang ang nakalipas, nangako pa sila na palakasin ang Autumnfield Media at gawin itong numero 1 domestic entertainment empire sa Celestial Empire. Ngunit ngayon, ang conference room ay nakapanlulumong walang laman. May mapait na ngiti sa kanilang mga mukha, si Snow Fenner at Lily Zimmerman ay nakaupo sa tabi ni Henry, tinitingnan ang mga pangyayaring naganap sa kanilang mga mata. President Walker, naniniwala ako na malulutas ni Brother Tyr ang usapin. Ang mga taong nagmamadaling umalis ngayon ay tiyak na magsisisi sa bandang huli, sabi ni Snow. Tumango si Henry habang nakangiti ng mapait. Kung nasa South sila, baka maniwala siya na kayang iligtas ni Tyr ang araw. Ngunit, sila ay kasalukuyang nasa Imperial Capital City. Gaano man kalakas si Tyr at gaano kalaki ang kanyang kayamanan, paano niya mababago ang tubig dito sa Imperial Capital City? Well, maghintay pa tayo ng kaunti. Sana may ayos ni Mr. Summers ang mga bagay-bagay. Kung hindi, wala na tayong matutuluyan sa lungsod na ito, ani Henry. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto ng conference room. Isang lalaki at isang babae ang pumasok mula sa labas. Guwapo at maaliwalas ang disposisyon ng lalaki na si Kayes, ang ganda at sexy naman ang ginang na si Jana. Pareho silang mga celebrity na ginugol ng Autumnfield Media ng napakalaking mapagkukunan upang i-promote dati. Ngayon, sila ay itinuturing na medyo sikat sa industriya ng entertainment at nagkaroon ng matibay na pundasyon. Buong pusong pinaniwalaan ni Henry na sila ang magiging pinakamainit na A-list celebrity sa Celestial Empire sa wala pang 2 taon kung patuloy niya silang aalagaan. President Walker, sa palagay ko ay hindi ngayon ang oras para mag-alala ka kung maaayos pa ba ni Tyr ang sitwasyon. Dapat mong mabilis na i-book ang iyong sarili ng tiket para makaalis dito. Kung hindi ka pupunta ngayon, huli na ang lahat. Kabanata 1175.
Lumuhad para humingi ng tawad. Sa mga regular na araw, ang dalawang iyon ay karaniwang gumagalang kay Henry Walker. Palagi silang nagsasalita ng mahina sa harap niya. Ngunit ngayon, ang kanilang mga tono ay may bahid ng lamig. Kayes at Jana, anong ibig mong sabihin dito? Kumunat ang noo ni Lily Zimmerman at tinitigan ang dalawa. Ang dalawa, sa kabilang banda, ay malamig na humirit at naghagis ng isang stack ng mga kontrata sa conference table at sinabing, Mr. Walker, pasensya na. Tatapusin namin ang kontrata sa Autumn Field Media. Kaya, pakipirmahan ang papel ngayon. Kumunat ang noo ni Henry. Hindi niya inaasahan na pati ang kanyang mga pinagkakatiwalaang artista ay tatapusin ang kanilang mga kontrata ngayon. Inis si Snow Fenner. She asked, Kayes and Jana, aren't you guys being a little too ungrateful by doing this? The company has treated you too well and has spent so many resources to promote you both. But now, you want to terminate your contracts. Shut up, Snow. Si Jana glared at Snow coldly and cursed, ikaw ang pinagmulan ng ito. Kung hindi, paano makakasakit ang kumpanya sa isang behemoth tulad ng maharlikang pamilya ng Windsor? Tama ka, maganda ang pakikitungo sa amin ng kumpanya sa paglipas ng mga taon, ngunit kumita rin ang kumpanya sa amin, tama ba? Kung ito ay hindi dahil sa ating potensyal, hindi sana tayo na-promote ni Pangulong Walker sa unang lugar, hindi ba? Kung gusto mong umalis, umalis ka na lang. Pero, you better watch your tone. Kinuha ni Henry ang isang panulat, kumilos sa galit, at pinirmahan ang mga kontrata sa pagwawakas. Aniya, dapat kayang lutisin ni Mr. Summers ang insidenteng nangyari sa Autumn Field Media ngayon. Kung lalabas ka sa pintong ito, mas mabuting huwag kang magsisi sa huli. Haha! Ang duo ay talagang walang reserbasyon. Kinuha nila ang mga kontrata ng pagwawakas. Nang matanggap nila ang mga kasunduan, pareho silang kumilos na parang naka-jackpot lang. Ang mga nakaka-relax na ngiti ay naka-plaster sa kanilang mga mukha. Panghihinayang. Ngumisi si Kayes, kung ikukumpara sa kinabukasan ng career ko, mas mahalaga ng kaunti ang buhay ko, di ba? Who will regret this deal? Kinuha ng dalawa ang mga kontrata. Tumalikod sina Kayes at Jana at umalis sa conference room, isang malinaw na pagpapakita ng pabago-bago ng pagkakaibigan ng tao. Pagkaalis ng dalawa, maraming empleyado ng kumpanya ang nagmamadaling nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Handa na silang lumabas ng gusali. Sa oras na ito, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang pumasok mula sa pintuan ng kumpanya. Ang nanguna sa grupo ay isang binatang naka-wheelchair. Ang kanyang binti ay nababalot ng medikal na gasa. May lumabas pang sariwang dugo mula sa gasa. Medyo namutla siya. May nakakilala agad sa bisita. Hindi nila maiwasang makaramdam ng marahas na pag-igting sa kaibuturan dahil ang kabataang ito ay ang young master ng pamilya Windsor, ang amo sa likod ng Triunsu. Ang batang master ng pamilya Windsor ay nagpunta pa sa personal na pagpunta sa opisina ng Autumn Field Media. Paano kaya ito? Ano ang ibig sabihin nito? Isinasaad nito na hindi lamang Autumn Field Media ang matatapos ngayon. Higit pa rito, masisira rin ang grupo ni Henry at ng kanyang mga kalalakihan. Napakadali para sa young master ng Imperial family na pumatay ng ilang tao sa Imperial Capital City. Ang mga ekspresyon ng mga empleyadong iyon mula sa nakapaligid na lugar ay kapansin-pansing nagbago. Nagulat din sina Kayes at Jana na kakatanggap lang ng termination contracts at kakaalis pa lang. Nang makita ng karamihan si Gul Windsor na naglalakad papasok sa opisina, na sinundan ng isang grupo ng mga bodyguard na nakaitim, ang kulay ng kanilang mga mukha ay kasing puti ng isang papel. Lumapit kaagad si Kayes sa kanya at sinabing, Young Master Windsor, ako. Inosente kami. Tinapos na namin ang kontrata sa Autumn Field Media. Wala na kaming relasyon sa kumpanya. Bawat kawalan ng katarungan ay may kagagawan nito, at bawat utang ang may utang nito ay wala sa aming negosyo. Oo, eksakto. Nagmamadali ding tumango si Jana na nakatayo sa gilid at tinuro ang conference room. Sinabi niya, ang mga taong hinahanap mo, ang mga salarin, sina Henry at Snow, lahat sila ay nasa conference room. Kung ito ay anumang tipikal na okasyon, kapag may mga taong nakaharang sa kanyang daraanan, si Gul ay gumawa ng hakbang at tinuruan sila ng magandang aral. Siyempre, hindi nang ahas si Gul na kumilos ng walang ingat sa oras na ito. Alam niyang kay Tyr Summer ang kumpanyang ito. Bagamat wala si Tyr ngayon, nanginginig pa rin siya sa takot sa isiping iyon.
Nang umalis sina Tyr at Celio Windsor sa kanyang bilya, hindi man lang siya nagkaroon ng oras para gamutin ang tama ng baril sa kanyang binti, ngunit dinala niya rito ang kanyang bodyguard sa unang pagkakataon. Ano ang kanyang layunin? Siyempre, hindi siya nandito para makipag-away kundi para magkaayos. Binanggit ni Tyr na sinaktan ng kanyang lalaki ang kanyang mga kaibigan, kaya kinailangan ni Gul na pumunta upang ayusin at humingi ng tawad sa lalong madaling panahon. Kung maaantala pa niya ang biyahe, hindi niya magagarantiya na hindi na niya muling haharapin ang galit ni Tyr. Inutusan ni Gul ang kanyang mga tauhan na itulak ang kanyang wheelchair patungo sa conference room. Saktong pagdating niya sa pinto, bigla itong bumukas. Habang papalabas ng silid sina Henry, Snow, at ang iba pa, kinabahan sila nang makita si Gul. Di nila makita si Tyr. Sa kanilang opinyon, ito ay isang indikasyon na marahil ay nabigo si Tyr na lutisin ang bagay. Dapat siyang parusahan ng kanilang karibal. Sa ilang sandali, ang huling kislap ng pag-asa ay nasira sa puso nina Henry at Snow. Mr. Windsor, right? My name is Henry Walker. I am the head of Autumnfield Media. This matter is nothing to do with my staff. Kung gusto mo kaming makitungo, I will take full responsibility. Kinuha kaagad ni Henry ang lahat ng responsibilidad, umaasang maliligtas ni Gul ang iba. Bagamat alam niyang medyo manipis ang pag-asa, obligado siyang gawin ito bilang taong namamahala. Pagkatapos magsalita ni Henry, nagmamadaling lumapit si Snow at sinabing, Young Master Windsor, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Mr. Walker. Lahat ng gustong pigilan ay nangyari dahil sa akin. Kung may pananagutan ka, hawakan mo ako. Maaari mo akong patayin o pahirapan ayon sa gusto mo. Sa ilang sandali, sina Henry at Snow ay halos nagtatalo sa isa't isa. Bilang karagdagan, ang ilang mga tao ay tumayo mula sa karamihan ng tao. Lahat sila ay ang mga lumang subordinate na nagtrabaho kasama si Henry sa loob ng maraming taon. Mas may integridad sila kaysa kina Kayes at Jana. Handa silang manatili kay Henry. Ang ganoong eksena ay bahagyang natulala kay Gul habang si Kayes at ang iba pa ay bumubulong ng sumpa sa kanilang pagiging matigas ang ulo. Gaya ng inaakala ng lahat na si Gul ay magtatampo, ang sumunod na nangyari ay napatulala sa lahat. Si Gul, na nakaupo sa wheelchair ay nagpumiglas ng ilang segundo. Pagkatapos, lumuhad siya sa lupa mula sa wheelchair. Sa isang kalabog, napaluhod si Gul sa magkabilang tuhod. Ang mabigat na paglapag ay naging sanhi ng pagdugo muli ng tama ng baril sa kanyang binti. Kumalat ang dugo sa buong gasa na nakabalot sa kanyang binti. Paumanhin, Mr. Walker at Miss Fenner, ang hindi ko pangasiwaan ang aking mga tauhan ang nagresulta sa pinsala sa inyo. Taos puso akong umaasa na matamo ang inyong kapatawaran. Ilang sandali pa ay tila tumahimik ang buong kapaligiran ng eksena. Lahat ay nakatingin sa grupo na nagtataka. Sila ay lubos na hindi magawa ang ulo at buntot ng kung ano ang nangyayari dito. Natigilan din sina Henry, Snow, at ang iba pa. Naramdaman pa nga nila ang lahat ng ito na medyo hindi makatotohanan. Ang lalaking ito ay isang young master ng Windsor Royal Family. Siya ay isang walang kamatayang pag-iral na malayo sa mga ordinaryong tao. Paano siya lumuhad para humingi ng tawad sa mga ordinaryong taong katulad nila? Kabanata 1176. Please give me a chance. Anong nangyayari? Si Kayes, Jana, at ang iba pang nakatayo sa gilid ay lubos na natulala. May bamulong, siyang Master Windsor ay personal na humingi ng tawad kay Henry, Snow, at sa iba pa, nang nakaluhod. Ito. Ano ang sitwasyon? Sila. Hindi ba sila nandito para hatulan at atakehin tayo sa publiko? Bakit nangyayari ito? Natahimik ang eksena ng ilang sandali bago nag-react sina Henry Walker at Snow Fenner. Ito ay dapat na si Tyr ang gumawa. Siya ang nag-asikaso sa bagay na iyon, na nagbunsod sa young master ng pamilya Windsor na pumunta rito para personal na humingi ng tawad. Anong pambihirang kakayahan ang taglay ng Tyr na ito kung saan kahit ang mga imperial na pamilya sa Imperial Capital City ay kailangan ding igalang siya. Young Master Windsor, mangyaring tumayo ka na. Hindi mo dapat gawin ito. Nang makareact na sila, tinulungan ni Henry si Gul na tumayo sa unang pagkakataon, ngunit tinanggihan siya ng binata. Mr. Walker, I came over to apologize to you genuinely. I won't get up, not unless you forgive me. Nagmamadaling sinabi ni Henry, Young Master Gul, lahat ng nangyari ay minor conflicts. Siyempre, pinatawad ka na. Kailangan mong tumayo ng mabilis.
Nagmamadali ring sumagot si Snowfenner sa gilid, "Yes, young Master Goal, just some trivial conflicts. You don't have to take it too seriously. Kailangan mong tumayo ng mabilis. Tingnan mo, may sugat pa ang binti mo." Matapos niyang matanggap ang kapatawaran ni Henry at ng iba pa, bumangon si Goal sa tulong ng kanyang bodyguard at muling umupo sa wheelchair. Pagkatapos, pinakuha ni Goal sa kanyang mga tauhan ang isang malaking stack ng mga kontrata. Paliwanag niya, "Mr. Walker, para ipakita ang sinseridad ng aking paghingi ng tawad, espesyal kung dinala rito ang mga share contract ng Blue Sky Entertainment. Ililipat ko ang aking shares ng Blue Sky Entertainment ng walang kondisyon para i-merge sa Autumn Field Media. At saka, may mga koneksyon pa rin ako sa entertainment circle ng Imperial Capital City. Ilang sikat na direktor ang naghahanda para sa malalaking productions. Nakausap ko na sila. Lalapit sila para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa Autumn Field Media pagkatapos nito para i-promote ang mga artista ng iyong ahensya." Si Henry at Snow ay nabigla muli. Nakakabigla ang alok ni Goal, na ikinabigla nila. Ang mga empleyadong nakamasid sa gilid ay parehas na tulala kay Kayes at saglit na nagbago ang ekspresyon ni Jana. Masyadong mabilis ang twist ng kaganapan, at mahirap para sa dalawa na tanggapin iyon. "Hindi, young Master Windsor, ito ay masyadong mahal. Hindi kami nangangahas na tanggapin ito. No. You guys must accept it, I insist." Sa oras na ito, si Goal ay medyo nababalisa sa kanyang sarili. Siya ay nag-aalala sa pagtanggi ni Henry. Kung ang redjalong ito ng paghingi ng tawad ay hindi ipinadala, malamang na magdulot ito ng malaking kapahamakan sa kanyang sariling pamilya. "Mr. Walker, ayaw mo bang tanggapin para patuloy akong lumuhad sa iyo?" "Ano?" Nagmamadaling saway ni Henry, "Young Master Windsor, hindi ko ibig sabihin iyon. Kaya lang, kunin mo na. Ito ang tamang gawin." Nang si Henry ay natigil sa isang dilema, biglang nagsalita si Tear Summers mula sa pintuan. "Mr. Summers." Nakatitig si Henry kay Tear habang naglalakad papunta sa kanila. Nang makita ni Goal si Tear sa pinangyarihan, natural na nakaramdam ng takot si Goal. Gusto niyang tumayo at batiin si Tear, pero napatigil siya ng isang gesture ni Tear. "Goal, tatanggapin ko ang redjalong ito sa ngalan ng Autumn Field Media. Ang usaping ito ay opisyal na nagtatapos dito." "Oo. Mahusay, salamat, Mr. Summers, sa iyong kabaitan." Nag-react si Goal na parang napatawad na siya nang marinig ang sinabi ni Tear. Sa bandang huli, siya ay humingi ng tawad ng labis bago siya umalis sa Autumn Field Media sa sobrang kaba. Pagkaalis ni Goal, biglang nagbago ang kapaligiran sa loob ng Autumn Field Media. "Mr. Summers, ano?" Tinitigan ni Henry ang share transfer contract na nasa kamay niya ng may ulirat, hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumawa si Tear at sinabing, "Henry, ganoon din ang paninindigan ko. Lahat kayo ay nagtrabaho para sa akin, Tear Summers. At dahil nagtatrabaho ka sa Autumn Field Group, magagawa mo ang gusto mo sa buong mundo. This would be the end for this matter. Next, it's time to show off your skills. Inaasahan namin ng asawa ko ang pagtatayo mo sa amin ng isang buong entertainment empire ng Autumn Field Group. Roger that, I gave you my words that I will accomplish the task." Pagkatapos noon, ibinoling ni Tear ang ulo kay Snowfenner sa gilid. Sabi niya, "Little Snow, pareho mo kaming tinuring ni Winifred na parang magkapatid. At the same time, alam na alam din namin ang pangarap mo. Dapat mong gawin ang iyong makakaya. Pareho kaming hindi makapaghintay sa araw na tumayo ka sa tuktok ng mundo ng entertainment at maging superstar ng panahon." Tuwang-tuwang tumango si Snow at sumagot, "Kuya Tear, hinding-hindi ko kayo pababayaan." "Well, that's good. Maaari mong ipagpatuloy ang pagsusumikap." Tumawa si Tear at sinabing, "You guys can go back to your work now. Aalis na ako. Kung may iba pa, huwag mag-atubiling tawagan ako anumang oras." Magaling. Pagkaalis ni Tear sa gusali, nagsimulang muling ayusin ni Henry at ng kanyang mga tauhan ang kumpanya. Sa oras na ito, si Kayes at Jana, na hawak pa rin ang mga kontrata ng pagtatapos, ay biglang natulala. Ang lahat ng nangyari ngayon ay sobrang biglaan, kaya't naramdaman pa rin nila ang lahat ng ito ay surreal. Ang lahat ng ito ay masyadong hindi makapaniwala. Sinong mag-aakalang magagawa ng Autumn Field Media na paikutin ang tubig sa loob ng ilang minuto? Sa ilang sandali, naramdaman ni Kayes at Jana na ang mga kontrata ng pagtatapos sa kanilang mga kamay ay mas mainit kaysa sa mainit na patatas.
President Walker, President Walker. Huminga ng malalim si Kayes. Pagkatapos, tumakbo siya papunta kay Henry. Pagmamakaawa niya, President Walker, nagbibiro lang ako kanina. Kung tutuusin, ang puso ko ay laging pumanig sa kumpanya. Hindi naman ako seryoso sa pagwawakas ng kontrata. Pagkasabi nun, pinunit ni Kayes ang termination contract sa kamay niya. Sabi niya, President Walker, artist pa rin ako ng Autumn Field Media. I swear, ay lalaan ko talaga ang natitirang bahagi ng buhay ko sa company. Tinanggap mo ba akong walang alam? Bago pa matapos ni Kayes ang kanyang mga salita, pinutol na ni Henry. He retorted, Kayes, pinirmahan na ang termination contract. Ikaw ang nagpasimuno ng termination. So, you better go on and prepare for that huge amount of compensation. Hindi. President Walker, bigyan mo ako ng pagkakataon. Tama, President Walker, nagbibiro lang kami. For the sake of our previous hard work to the company without merit, you must give us a chance. Sa pagkakataong ito, nagmamadali ring lumapit si Jana kay Henry. Sinunod niya ang halimbawa ni Kayes at pinunit ng sabay-sabay ang kontrata ng pagwawakas sa kanyang kamay. President Walker, pinunit na namin ang kontrata. Hindi ito valid ngayon. Kaya naman, mga artista pa rin kami ng Autumn Field Media. Please give us another chance, President Walker. Napunit ang kontrata. Ngumisi si Henry at malamig na sinabi, lahat ng kontrata ay may mga duplicate na kopya. Maaaring napunit mo ang iyong kopya, ngunit hindi ko pinunit ang akin. Kayes at Jana, ako, si Henry Walker, ay hindi naging masama sa inyong dalawa noong nakaraan, tama? Hindi ko inaasahan na aalis kayong dalawa ng ganoon kadesidido kapag may problema ako. President Walker, hindi. Nagkakaroon lang kami ng ibang iniisip sandali. Pakiusap, President Walker, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Get lost. Naglipad sa galit si Henry. Siya ay ganap na walang pagpapaubaya para sa mga oportunista. Ungol niya habang nakaturo sa gate. Saway niya, don't blame me for being ruthless if you refuse, umalis kayo. Kabanata 1177. Ang pamilya Alroy. Pagsapit ng gabi, sa isang silid ng hotel na inayos ng Autumn Field Media sa Imperial Capital City. Katatapos lang maligo ni Tear Summers. Ngayon, nakikipag-video call siya kay Cyrene Summers. Itinutok niya ang kamera sa isang lugar sa labas, kinuha na ng litrato ang makulay na eksena sa gabi, at ipinadala ito sa kanyang anak na babae. Sa pagtingin sa mataong tanawin ng Imperial Capital City, tila nasa sabik si Cyrene. Sabi niya, Daddy, iyon ba ang pinakamalaking lungsod sa ating bansa? Napakaganda ng night scene doon. Daddy, kailan mo ba ako dadalhin doon? Nakangiting sagot ni Tear, basta maganda ang ugali mo at masunurin sa bahay. Isasama kita dito para magsaya kapag may oras pa si Daddy, okay? Okay, I am always well behaved at home. At saka, maayos na rin ang pakikitungo ko sa mga kaklase ko sa school. Daddy, it's a deal then. You must take me there to hang out with you. Oo naman, ito ay isang deal. Ngumiti si Tear. Araw-araw, ang oras na nakausap niya ang kanyang pamilya sa video call ang pinakamasayang pagkakataon na naramdaman niya sa buong araw. Daddy, ihahatid na kita sa kapatid. With that, kinuha ni Cyrene ang phone at masayang pumunta sa baby room. Sa oras na ito, pinapakain ni Winifred Zia ang mga sanggol sa silid ng sanggol. Nang makita niyang nakikipag-video call si Cyrene kay Tear, sabay lapag ng bote ng gatas sa kamay niya. Sweetheart! Nang makita niya si Winifred sa video, namulaklak ang mukha ni Tear sa masayang singhot. Honey, ano ang pakiramdam mo sa pagpunta sa Imperial Capital City? Nakahanap ka ba ng paraan para makapunta sa pamilya Alroy? Hindi pa. Sagot ni Tear, pupunta ako doon bukas. Pagkatapos noon, sinabi ni Tear kay Winifred ang nangyari sa Imperial Capital City nitong mga nakaraang araw. Matapos pakinggan ang kanyang pagkukwento, naramdaman ni Winifred ang kanyang kaba. Paulit-ulit niyang sinabihan ang asawa na bigyang pansin ang kaligtasan nito. Sa huli, ang mag-asawa ay patuloy na nag-uusap sa isa't isa ng higit sa isang oras bago nila tinapos ang video call. Ibinaba ni Tear ang phone niya at tinitigan ang neon light sa labas. Ang direksyong iyon ay ang timog, kung saan matatagpuan ang pamilya Alroy. Bukas, pupunta siya sa pamilya Alroy at makikipagkita sa kanyang lolo na hindi pa niya nakikilala.
Maagang bumangon si Tyr kinabukasan. Pagkatapos niyang linisin ang sarili at ayusin ang kanyang mga gamit, sumakay siya ng taxi at pumunta sa direksyon ng pamilya Alroy bandang alas 9 ng umaga. Lahat ng apat na pamilya ng Imperial Capital City ay matatagpuan ayon sa pagkakabanggit sa apat na direksyon ng Imperial Capital City. Ang silangan ay sinakop ng pamilyang Regulus, ang kanluran ng pamilyang Cheever, ang timog ng pamilyang Alroy, at ang hilaga ng pamilyang Windsor. Sa ngayon, ang lugar na matatagpuan ng Tyr ay nasa hilaga ng Imperial Capital City. Kinailangan niyang dumaan sa buong lungsod para makarating sa pamilya Alroy. Ang Imperial Capital City ay ang pinakamalaking lalawigan ng Celestial Empire. Ang laki nito ay hindi maihahambing sa Riverdale Province. Sa kaso, kung gusto ni Tyr na tumawid sa probinsya mula timog hanggang hilaga, kailangan niyang maglakbay ng hindi bababa sa kalahating araw. Gayunpaman, ito ang pinakamaikling distansya sa highway. Hindi naman nagmamadali si Tyr, kaya hindi niya hinimok ang driver na magmaneho ng mas mabilis sa daan. Sumandal si Tyr sa likurang upuan ng taxi at ni-enjoy ang tanawin sa daan. Bandang alas 5 ng hapon, tuluyang nagmaneho ang driver ng taxi sa timog ng Imperial Capital City. Sa kalaunan, umikot ang sasakyan sa lugar ng 1 oras o higit pa bago tuluyang nakarating ang sasakyan sa lugar ng maharlikang pamilya ng Alroy. Ang pamilyang Alroy ay itinuturing na isang medyo retro na pamilya. Ang buong pamilya ng Imperial ay matatagpuan sa loob ng isang napakalaking manor. Ang estilo ng manor na ito ay medyo katulad ng sa Quelch Royal Family ng Southern Lambert City. Sa magkabilang gilid ng dambuhalang, kahangahangang tarangkahan ay may mataas na pader na mahigit 3 metro ang taas. Kapag may nakatayo rito, parang nakatayo sa harap ng tarangkahan ng palasyo noong sinaunang panahon. May mga security guard na naka-black suit na nagbabantay sa entrance. Paminsan-minsan, may grupo rin ng mga taong nagpapatrolya sa lugar. Bilang hangganan ng lupain ng isa sa apat na pamilya ng Imperial sa Imperial Capital City, 100 metro sa loob ng lugar ang nagbabawal sa iba na lumapit sa lugar. Natagpuan ni Tyr ang kanyang sarili sa isang puwang at naglakad hanggang sa gate ng maharlikang pamilya ni Alroy. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para tingnan ang lugar nang may ilang security guard na nakaitim na lumapit sa kanya mula sa kabilang banda. Ito ang hangganan ng pamilya Alroy. Kailangang umalis kaagad ang mga hindi autorisadong tauhan. Sinaway ng nangungunang security guard si Tyr nang may mabangis na tono sa unang pagkakataon. Nagbigay siya ng impresyon na medyo matindi at mabisyo. Dahil sa kanyang aura, kung ang isang karaniwang tao ay nagkakamali sa pagpasok sa lugar, ang taong iyon ay dapat na takot na ang kanyang mga paa at kamay ay manghina at mahulog sa lupa. Tyr behaved medyo magalang. Binati niya ang security guard at nagpakilala, "My name is Tyr Summers. I came here especially to visit Elder Dalton Alroy. Please go in to inform him about my visit." Bisitahin mo si Dalton Alroy. Nakatingin kay Tyr ang grupo ng mga security guard na may kakaibang tingin na para bang may narinig lang silang hindi kapanipaniwala. "May problema ba?" tanong ni Tyr. Hindi nagtagal, hindi napigilan ng isa sa mga security guard na tumawa ng malakas. Sabi niya, "Anong klaseng lalaki si Mad King? Nais ba niyang bisitahin ang isang kabataang tulad mo kung gusto mo? May imbitasyon ka ba mula sa pamilya naming Alroy?" "Isang imbitasyon." Umiling si Tyr at sinabing, "Wala. Kung wala ka, mas mabuting umalis ka kaagad. Kailangan ng lahat ng imbitasyon para makapasok sa pamilya Alroy. Umalis ka na agad." Pagkasabi niyo na isang malakas na aura ang lumabas sa katawan ng bawat isa sa mga security guard na iyon. Matapos bigyan si Tyr ng utos ng pagpapatalsik, naramdaman ni Tyr ang malamig na nakamamatay na aura na nagmumula sa grupong ito ng mga tao. Sa katunayan, hindi ganoon kadali para sa isang individual na makapasok sa base camp ng isang imperial na pamilya. Dahil walang imbitasyon si Tyr mula sa pamilya Alroy, hindi siya makakapasok ng bukas sa gate ng pamilya Alroy. Kung iginiit niyang pumasok sa palasyo, isa lang ang paraan, kailangang lumaban ang mga individual sa kanilang pagpasok ng walang pag-aalinlangan. Kung ito ang palasyo ng isa pang imperial na pamilya, tiyak na hindi kikilos si Tyr ng walang ingat at pabigla-bigla. Ngunit, dahil ito ang pamilya Alroy, handa siyang subukan ito. Pagkatapos ng lahat, si Mad King Dalton ang kanyang lolo sa ina. Kung ang kanyang pagtatangka na pasukin ang palasyo ay naakit ang nangungunang brass ng pamilya Alroy, pagkatapos ay sa sandaling ihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan, ang lahat ng mga problemang ito ay maaaring malutas.
Ano ka pa at nakatayo dyan? Umalis ka na nga dito. Or else, don't you blame for being savage Teo. Nang makita nila si Tyr na nakatayo pa rin doon at nag-aatubili na umalis, ang grupo ng mga security guard na ito ay malinaw na nagsimulang maging medyo naiinip. Sinimulan nilang sumbatan si Tyr, habang ang iba ay naikuyom ang kanilang mga kamao nang hindi sinasadya. Natigilan ang ekspresyon ni Tyr, tapos malamig niyang sinabi, "Sorry." Pagkasabi noon ay naikuyom ni Tyr ang kanyang mga kamao at nagmarcha pasulong. Sinuntok niya sa gilid ang security guard sa harapan. Nang masaksihan ng iba ang pangyayari, lahat sila ay natigilan. Hindi lang nila maintindihan kung bakit magiging walang ingat ang lalaking ito. Nagawa pa niyang manggulo sa pamilya Alroy. Hindi nagtagal, ang iba pang mga security guard ay sumugod lahat kay Tyr. Bawat isa sa kanila ay isang manlalaban na may natatanging kakayahan. Sa katunayan, ang pinakamalakas na manlalaban sa kanila ay isang semi-grandmaster. Gaya ng inaasahan, kahit isang security guard ay nagtataglay ng napakalakas na kakayahan para sa isang imperial na pamilya ng Imperial Capital City. Gayunpaman, wala sa kanila ang sapat na mahusay na tumugma kay Tyr ngayon. Kahit na ang isang first class na grandmaster ay mas mababa sa kanya ngayon. Kakayanin ni Tyr ang isang malakas na transcendent ng madali. Nakipag-away lang si Tyr sa mga security guard na ito para maakit ang atensyon ng top brass ng pamilya Alroy. Dahil dito, hindi niya masyadong pinahirapan ang mga taong ito. Sinadya ni Tyr ang kanyang pag-atake sa mga sensitibong posisyon ng nerve ng mga taong ito. Isang mahinang katok mula sa kanya ay sapat na para mawala ang kapangyarihan ng mga security guard na ito sa kanilang labanan. Hindi nagtagal, lahat ng 5 at 6 na security guard ay nakahiga sa sahig. Kabanata 1178. Ang Batang Marchioness. Humakbang si Tyr Summers at itinulak ang makapal na gate. Pagkatapos, pumasok siya sa mansyon ng pamilya Alroy. Sa kanyang likuran, ang mga security guard na napilayan na nasa lupa ay naglabas ng kanilang mga walkie-talkie sa unang pagkakataon. Inabisuhan nila ang iba pang miyembro ng pamilya, ipinaalam sa kanila na may nanghihimasok sa pamilya Alroy sa pamamagitan ng puwersa. Sa isang pagkakataon, mayroong hindi bababa sa daan-daang mga mandirigma na lumilipat patungo sa pasukan mula sa lahat ng sulok ng Imperial Manor. Nang makita niya ang mga figurang iyon na nagtitipon sa kanyang harapan, lumapit sila sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Biglang naramdaman ni Tyr na medyo walang ingat ang ginawa niya. Ang pagpasok sa mansyon ay tila hindi magandang ideya ngayon. May isang artificial na ilog sa harap mismo na may hugis arko na tulay na bato na itinayo sa itaas. Umakyat si Tyr sa tulay na bato. Parami ng parami ang mga gwardya ng pamilya Alroy na nagpapakita sa tapat niya. Hindi nagtagal, ilang dosenang tao ang hamarang sa tapat ng tulay. "How dare you? How could you break into the Alroy Imperial family? Ibaba mo siya para sa akin." Kasabay ng paputok na dagandong na umalangaw-ngaw, 12-dosenang mga mandirigma ang dumating sa Tyr sa galit na galit. Hindi ganoon kalawak ang tulay na bato. Mahirap na tumanggap ng 12-dosenang mga tao ng sabay-sabay. Tumayo si Tyr sa tulay at biglang bumagsak sa momentum kung saan kaya niyang pigilan ang lahat ng mga kaaway ng mag-isa. Patuloy niyang winuwagayway ang kanyang kamao at patuloy na pinasabog ang mga mandirigmang iyon ng pamilya Alroy sa artificial na ilog. Ang mga karaniwang manlalaban na ito ay mahina laban sa Tyr. Noon lang, biglang naramdaman ni Tyr ang matinding banta na dumating sa kanya. Subconsciously, napaatras siya ng isang hakbang. Napagtanto ni Tyr na may kumikinang na talon sa hangin at dumapo sa kinatatayuan niya kanina. Agad, ang blade glow ay gumawa ng 1 metrong lapad na bitek sa flagstone sa ilalim ng kanyang mga paa. Transcendent. Natigilan ang ekspresyon ni Tyr. Biglang sumigaw mula sa tapat, "Umalis kayong lahat." Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 40 ang lumabas sa karamihan ng tao. Hawak niya ang isang malawak na espada sa kanyang kamay, at siya ay nakasilip habang naglalakad papunta kay Tyr. Nagmura siya. "Bata, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumasok sa aking Alroy Imperial family sa pamamagitan ng puwersa?" Kitang-kita ni Tyr ang malakas na aura na nagmumula sa lalaking ito. Ang kanyang aura ay halos kapareho ng aura mula sa katawan ni Zeppelin Wayne. Siya ay dapat na isang eskrimador na matagal nang gumamit ng kanyang mga espada. Gayunpaman, naramdaman ni Tyr na ang nakakahimok na aura mula sa lalaking ito ay kadalasang mas malakas kaysa kay Zeppelin. Ayaw talaga ni Tyr na makipag-away sa lalaking ito.
Aniya, huwag kang magkakamali, pumunta lang ako dito para bisitahin ang matanda, si Mad King, si Dalton Alroy. Dahil wala akong imbitasyon, kailangan kong pumasok, must be a senior member ng Alroy family. Mangyaring pumunta at ipaalam sa kanya ang pangalan ko ay Tyr Summers. Bago natapos ni Tyr ang pangungusap, itinaas ng kanyang kalaban ang broadsword sa kanyang kamay at kumilos ng hindi makatwiran. Pinutol niya ang talon sa kanyang mga kamay at pinaulanan ng atake si Tyr. Isa pang blade glow ang bumungad sa kanyang mukha. Ang pag-atake ay dumating na may isang momentum na gumawa ng isang malinis na sweep ng lahat. Hindi lamang ang pag-atake ay nakatuon sa kapangyarihan, ngunit ito ay dumating ng mabilis. Kahit na ang isang Grandmaster ay mahihirapang iwasan ang pag-atake ng talon na iyon. Hindi nangahas si Tyr na salubungin ng puwersa ang puwersa. Ginamit niya ang kanyang napakabilis na bilis para itago ang pag-atake ng lalaki. Medyo iba ang pakiramdam ng lalaki. Sumunod, gumawa siya ng isa pang indayog gamit ang kanyang talam. Kasabay nito, ang tatlo pang kumikinang na blades ay dumiretso sa mukha ni Tyr. Bumaba ang ekspresyon ni Tyr. Kaagad, hinugot niya ang armor dagger. Sa pag-iwas niya sa unang dalawang talam, ginamit niya ang punyal upang laslasin ang huling talam at agad na pinutol ang talam. Paano ito posible? Saan nanggaling ang batang ito? Paano ngang isang mortal na katulad niya ay puwersahang kontrahin ang pag-atake ng panloob na lakas ng isang transcendent? Nang makita nilang kayang-kaya ni Tyr na gamitin ang kanyang punyal para basagin ang ningning ng talam ng lalaking iyon, maraming tao ang hindi makapaniwalang napasigaw. Medyo katawa-tawa nga ang eksenang iyon. Sa kanilang mga mata ay isang hindi malulutas na bangin sa pagitan ng mga mortal at transcendents. Sa makatuwid, ang isang transcendent ay may kakayahang lampasan ang Grandmaster na may malaking kalamangan. Sa nangyari, hindi umayon sa common sense ang nasaksihan nila. Nataranta ang lalaking may hawak ng broadsword. Hindi niya inaasahan na may ganoong kalakas na kakayahan si Tyr habang natulala siya, humarap si Tyr sa kanya. Isang sinag ng malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, at biglang natigilan ang lalaki. Siya ay nakaiwas sa atake ni Tyr by instinct. Pagkatapos noon, iwinagayway niya ang kanyang broadsword at nakipagduel gamit ang armor dagger sa kamay ni Tyr. Sa isang iglap, mahigit isang dosenang round na ang laban ni Tyr at ng lalaking iyon. Mula sa simula hanggang sa huli, ang lalaking iyon ay labis na na-overwhelm ni Tyr sa labanan. Bukod dito, nangyari ang pangyayari nang hindi ginamit ni Tyr ang kanyang buong puwersa. Kung sinadya ni Tyr na umani ng kanyang buhay, ang lalaki ay tinapos na ni Tyr. Muling naghiyawan ang mga tao sa paligid. Samantala, sa ibabaw ng artificial na ilog, isang batang babae na nakasuot ng puti ang karaniwang gumagala sa ilalim ng saliw ng kanyang alipin. Parang nainas na siya. Pinulot niya ang bato mula sa lupa at inihagi sa artificial na ilog. My lady, tingnan mo. May away sa tulay. Biglang itinuro ng dalaga ang direksyon ng tulay na bato at tuwang-tuwa na napasigaw. Talaga. Napatingin ang dalaga sa direksyon ng tulay na bato. Sa katunayan, nakita niya ang isang pulutong doon. Gayon din, dalawang figure ang patuloy na bumabasa sa itaas ng tulay na bato. The show is on. Bilasan na natin at pumunta na tayo doon. Ang batang babae na tila nawala ng gana kanina ay biglang natuwa. Tumakbo siya patungo sa tulay na bato sa pinakamabilis niyang makakaya. Habang tumatakbo siya ay bumunot din siya ng itim na letigo sa kanyang katawan. Sa oras na ito, nauubusan na ng pasensya si Tyr, na nakikipaglaban sa isang lalaki sa tulay na bato. Nang makuha ni Tyr ang punyal, nagpakawala siya ng isang sipa at ipinadala ang Transcendent Warrior na iyon diretso sa artificial na ilog. Natigilan ang lahat, pati ang ginang na sumugod sa kanila. Sino ang lalaking ito? Nagagawa pa ba niyang magpalipad sa pool ng Guardian Ladon? Si Guardian Ladon ay isang Transcendent sa practice sa loob ng 5 taon. At saka mukhang hindi gumagamit ng internal strength ang lalaking iyon. Ilang saglit pa ay parang mas na-excite ang babaeng iyon. Sa sumunod na segundo, agad niyang inihagis ang itim na letigo sa kanyang kamay. Ang harap na bahagi ng letigo ay nakabalot sa handrail sa tulay na bato. Pagkatapos nito, ginamit niya ang lakas ng letigo at hinaila ang sarili pasulong, tumalon sa tuktok ng tulay na bato. My lady. Sandaling hindi napigilan ng maraming security guard ng pamilya Alroy na sumigaw. Ang babaeng nakaputi ay nasa maagang 20s na may katangi-tangi at magagandang katangian. Siya ay tinatawag ng iba bilang aking lady.
Dahil sa kaso, ang babaeng ito ay dapat na direktang inapo ng pamilya Alroy. Dinig na dinig din ni Tyr ang sigaw ng mga tao doon. Maya-maya ay umikot siya at tumingin sa babaeng ito. Ipaglalaban kita. Ang sarap sa tenga ng boses niya, parang huni ng ibon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, walang awa na lumipad ang itim na letigo na iyon kay Tyr. Siya ay maaaring magmukhang isang walang pakialam na diwata, ngunit ang kanyang mga galaw ay walang awa. Ang kanyang unang strike ay naglalayong kitilin ang buhay ni Tyr. Kabanata 1179. Master Alroy. Kahit na mukhang agresibo at marahas ang babae, hindi siya ganoon kalakas. Hindi man lang niya may kumpara sa Transcendent, Guardian Ladon, at mas masahol pa kaysa sa patube Grandmaster ng isang bantay sa may tarangkahan. Napahawak si Tyr sa isang dulo ng letigo ng babae sa pamamagitan lamang ng pagpitik ng kanyang palso at binigyan ito ng isang malakas na paghatak. Agad na hinaila ang babae papunta kay Tyr. Sa isang kisap mata lang ay hinaila na ang babae sa braso ni Tyr at tuluyan ng na-overpower. Nagpanik ang babae at inutusan si Tyr na pakawalan siya. Gayunpaman, walang intensyon si Tyr na gawin iyon. Tanong niya, tinawag ka nilang Milady. Sabihin mo sa akin, sino si Dalton Alroy para sa iyo? Galit na sagot ng babae, he is my lolo. What do you want? Papatayin kita kapag hindi mo ako pinakawalan ngayon. Sa puntong ito, ang bawat isa sa mga gwardya ay nabalisa sa kanilang nasaksihan. Ang ilan sa kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Hindi nila akalain na bigla na lang susulpat ang batang Marchioness para lang ma-hostage ng hindi inanyayahang lalaki. Kung may mangyari man sa kanya, alam na alam nilang hindi nila matatakasan ang labis na malupit na parusa na darating. Bitawan mo siya. Sila ay umungal at nagsimulang lumapit kay Tyr. Tumayo ka sa kinaroroonan mo. Malamig na tinitigan ni Tyr ang mga lalaki at inilagay ang armor dagger sa leeg ng Marchioness. Napahinto ang lahat sa kani-kanilang landas. Natatakot silang gumawa ng maling hakbang. Na-hostage ni Tyr, ang Marchioness ay nahihiya at nagalit. Hindi niya kailanman naramdaman ang labis na kahihiyan bilang isang iginagalang at protektadong miyembro ng isang imperial na pamilya. Bitawan mo ako, hamak na magsasaka. Dudurugin kita. Isara mo yung bibig mo. Inisip ni Tyr na ang babae ay masyadong maikli, ngunit wala itong pakialam sa kanya. Pakakawalan ka lang kapag dumating na ang lolo mo. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka karapat-dapat na makilala siya. Nagsimulang mamilipit ang batang Marchioness. Hindi siya natatakot sa talim ni Tyr. Siyempre, hindi niya rin laslasan ang lalamunan niya. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang maliit na baywang at binalaan, kahit anong galaw, at babaliin ko ang iyong baywang. Naramdaman ang init ng kamay ni Tyr, lalong nagalit ang batang Marchioness. Gayunpaman, ang pamamanhid na sensasyon sa kanyang baywang ay pinilit siyang manatiling tahimik. Patay ka, I swear. Puputulan kita sa 1,000 piraso, hamak na magsasaka. Sa isang gusali sa pinakaloob na lugar ng Alroy Estate. Sa tabi nito ay isang maliit na kakahuyan na may malaking bakal na kulungan sa paligid nito. Nakasuot ng itim na bodysuit, isang lalaking nasa edad 40 ang nakatayo sa hola. Siya ay payat ngunit matipuno. Pamwesto siya sa gitna habang naka-cross arm sa harap ng dibdib at natatakpan ng itim na tela ang mga mata. Isang butler sa labas ang pinindot ang isang button sa remote control. Kaagad, isang kulungan ng ibon sa kulungang bakal na may hawak na hindi bababa sa 100 uwak ang nagbukas ng mga pinto nito. Ang mga uwak ay lumipad palabas mula sa kulungan ng ibon at nagsimulang magkalat sa paligid ng bakal na kulungan. Nagsimulang magpintig ang tenga ng lalaki. Habang siya ay nakapikit, ito ay isang pagtatangka upang mahanap ang kanyang mga target na puro sa pamamagitan ng tunog. Sa sandaling iyon, ang mga uwak ay nagsimulang lumipad ng walang taro sa paligid ng loob ng hola. Tila nahagilap ng lalaki ang mga uwak sa kanyang pandinig at nagsimulang kumilos. Napakahiwaga ng kanyang mga galaw. Magulo ngunit maayos, kumikilos siya sa bilis ng kidlat at nagiiwan ng mga anino sa bawat paglilipat ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay napuno na ang hola ng pagpapakita ng lalaki. Nakahuli siya ng ilan sa dosenang uwak at ibinalik sa kulungan ng mga ibon. Ang butler ay may stopwatch sa kanyang mga kamay, tila sinusubukang maglaan ng oras para sa lalaki. Itinigil niya ang oras sa mismong 48 second. Siyam na pagpapakita ng lalaki mismo ay tila sabay-sabay na lumitaw bago magkasama sa bawat isa. Bumalik siya sa gitna ng kulungan habang ibinalik niya ang bawat huling uwak sa kulungan ng ibon.
Nag-improve ka, Master. 48 segundo. Mas mabilis ito ng 3 segundo kaysa sa naunang pagtatangka, komento ng mayordomo habang nakatingin sa oras. Bahagyang tumango ang lalaki, tila hindi masyadong excited ang lalaki sa kanyang mga resulta. Mabilis lang ng 3 segundo. 30 seconds lang ang tinagal ng tatay ko noong nag-training siya. I suppose marami pa akong dapat matutunan. Pagkatapos ay tinanggal niya ang blindfold at lumabas sa bakal na kulungan. Binigyan siya ng butler ng isang tuwalya na ginamit niya upang panasan ang pawis sa kanyang mukha. Aalis na sana siya nang tumakbo ang isang security guard at nag-aalalang nagsabi, Master, may nangyaring masama. Isang thug ang tumakbo, nasugatan ng marami sa ating mga tao, at hawak niya ang batang Marchioness na hostage. Ano? Nagulat ang lalaki at ang mayordoma sa narinig na balita. Ito ay hindi kapanipaniwala para sa isang tao na pumasok sa mga compound ng Alroy Family Estate ng Imperial Capital City. Ang lakas ng loob. Sino ito? Tinatawag niya ang kanyang sarili na Tear Summers at gustong makilala si King Alroy. Tear Summers. Nanginig ang mga kalamnan ng mukha ng lalaki nang marinig ang pangalan. Siya. Dumating na. Ins, yung babaeng yun. Paano siya napunta sa gulo na ito? Mabilis na ikinwento ng security guard ang nangyari. Matapos pakinggan ang buong kwento, halatang galit ang lalaki. That little na walang alam. She's out of control. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo doon ngayon din. Mabilis na lumapit ang lalaki sa tulay na bato kung saan si Ins, nagmumura, ay nanatiling mahigpit sa pagkakahawak ni Tyr. Nang marinig ang kaguluhan, pinalibutan ng marami sa mga gwardya ng pamilya Alroy ang dalawa. Hindi bababa sa 100 tao, kasama ang mga transcendent sa kanila, ang nakapalibot sa tulay. Ang gusto lang ni Tyr ay makilala si Dalton Alroy the Mad King, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang mga aksyon ay magiging sanhi ng napakalaking kaguluhan. Nang makita kung paano umunlad ang sitwasyon, naramdaman ni Tyr na maaaring lumampas na siya sa pagkakataong ito. Matapos masugitan ng ilang miyembro ng pamilya Alroy at ay hostage ang kanilang batang Marchioness, magulo ang sitwasyon, at alam na alam niya ito. Kabanata 1180. Dumating ka. Baka lumagpas lang ako sa linya dito. Sa pagtingin sa mga tao, hindi maiwasan ni Tyr na makaramdam ng pagpintig sa kanyang ulo. Dapat ba niyang kunin ang batang Marchioness at planuhin ang mga susunod niyang hakbang? Gayunpaman, ito ay isang imperial na pamilya, ang kanyang mga plano ng pagkidnap sa ginang ay malamang na mabaygo. Biglang naghiwalay ang masikip at masikip na pasukan ng tulay. Agad na tumahimik ang maingay na karamihan. Tumabi sila, at ang lalaki, na nasa kulungang bakal, ay walang ekspresyon na naglakad patungo sa tulay na bato. Nandito ka na, ama. Ibaba mo siya para sa akin. Gusto kong magdusa siya. Anak pala ng lalaking iyon si Ins Alroy, ang young Marchioness. Ang pagdating ng kanyang ama ay nagpalakas ng loob sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang mga gawa ng pakikipaglaban. Tumahimik ka. Gayunpaman, pinayuhan niya si Lady Ins sa harap ng napakaraming tao, inilagay siya sa lugar. Siya ay na-hostage, ngunit ang kanyang ama ay nagkaroon ng nerbiyos na pag-alitan siya sa halip. Namula ang mga mata niya sa sobrang galit. Pinsan mo siya. Ano? Lahat ng iba, pati si Lady Ins, ay tumingin kay Tyr na may gulat at pagtataka na nakasulat sa kanilang mga mukha. Pinsan ni Lady Ins, na nangangarap. Marahas na kumirot ang puso ni Tyr nang makita ang hitsura ng lalaki. Nakita na niya ang lalaki sa Summer Cemetery noong dinala niya si Cyrene at ang kambal sa pamilya Summers. Nakasuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw at nagluksa sa harap ng puntod ng kanyang ina noon. Inawi din ni Tyr yung lalaki. Hanggang ngayon, hindi niya makakalimutan ang mga kakaibang galaw ng lalaki. Dumating ka na sa wakas, Tyr Summers. Tumingin ang lalaki kay Tyr at nagpuna. Parang matagal na niyang hinihintay ang batang ito. Nagkita na tayo. Nandoon ka sa puntod ng nanay ko. Sino ka? Sumagot ang lalaki, ako si Leonardo Alroy. Ang iyong ina, si Lydia Alroy, ay ang nakatatandang kapatid na babae. Kaya ako ang iyong tiyuhin. Tito. Inulit ni Tyr ang salitang mahina, paulit-ulit. Parang banyaga, ngunit puno ng init. Ikaw. Anak ka ni Lydia Alroy. Hindi makapaniwalang tumingin si Ins kay Tyr at sinabing, nandito ka ba para agawin ang kayamanan ng pamilya mula sa aking ama? Anong pinagsasabi ang kinukuha mo, Ins Alroy?
Bawal sabihin ng buo ang pangalan ng tiyahin mo. Napakawalang puso at walang galang. Nagalit si Leonardo sa sinabi ni Ins at muling napamura. Mahal niya ang kanyang anak na babae, na ipinanganak ng kanyang beau noong bata pa sila. Sa kasamaang palad, ang ina ay hindi nakaligtas sa paggawa. Walang ina sa kanyang buhay, si Ins ay inaalagaan at inalagaan ni Leonardo, na tutuperin ang anumang hilingin niya. Walang kahit isang pagkakataon kung saan magtataas siya ng boses sa pakikipag-usap sa kanya. Ang kanyang pag-uugali sa huli ay nagpalaki ng may karapatan na karakter ni Ins. Ang kanyang ama, na tinuring siyang isang prinsesa, ay pinapagalitan siya sa publiko dahil sa isang estranghero. Ito ang nagpagalit sa kanya. Nakatuon ang atensyon ni Leonardo kay Tyr, at ang pakiramdam ni Ins ang pinakakaunti sa kanyang mga alalahanin. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito ng ganito, Tyr Summers. Ang hitsura ni Leonardo ay talagang nagpakalma sa nag-aalalang isipan ni Tyr. Binitawan niya si Ins at mabilis na humingi ng tawad. Lumingon ang batang Marchioness at pinandilatan si Tyr bago ito binigyan ng isang malakas na sipa sa shins. Alam niyang nagmamadali siyang kumilos kaya hindi nakaiwas sa suntok. Gayunpaman, hindi rin nagpapigil ang dalaga. Maging ang tumigas na balat ni Tyr ay nabigyan ng takbuhan para sa pera nito. Bahagya siyang sumimangot. Hindi pa nakontento si Ins matapos ang sipa at gagawa na naman ito. Sa sobrang sama ng loob ni Leonardo, pinigilan siya nito at binatukan, "You insolent brat. Go to your room, now." Pare, siya ang unang gumawa. Gustong sumagot ni Ins para lang mapasara siya ni Leonardo. "Are you trying to defy me?" Naramdaman niya ang pagtaas ng nangingibabaw na sigla mula sa kanyang ama. Kahit gaano siya ka-spoiled at mayabang, natatakot siya sa kanyang ama kapag nagalit ito. "Tyr Summers, tignan natin kung sino ang huling tumawa." Sinaman ng tingin ni Ins si Tyr nang tumalikod na ito para umalis. Lahat ay na-dismiss. Pagkaalis ni Ins, ibinigay ni Leonardo sa mga tao ang kanilang mga utos sa pagmamartsa. Walang nangahas na suweyensya at mabilis na umatras. Sina Leonardo at Tyr na lang ang naiwan sa tulay. Nagkatinginan sila sa mata, at medyo naging awkward ang atmosphere. Sa totoo lang, natigilan si Tyr sa kanyang tiyuhin na nakatayo sa kanyang harapan. Ang ugnayan ng pamilya ay palaging ang pinakamahinang lugar ni Tyr, isang bagay na pinakamahalaga sa kanyang ngunit mahirap ipahayag. Hahaha. Biglang humagalpak ng tawa si Leonardo pagkatapos ng mahabang katahimikan. Nang makita iyon ay natawa na rin si Tyr. Tinapik ni Leonardo si Tyr sa balikat at sinabing, "Ito ay kamangha-mangha. Walang sino man sa mga tao ng pamilya Alroy ang maaaring gumawa ng anuman sa iyo. Ikaw nga ay anak ni Lydia." Nakita ni Tyr ang kislap ng kaligayahan sa mga mata ni Leonardo. Sa katunayan, nagkaroon ng maliit na away sa pagitan nila dati sa Summer Cemetery. Sa mga tuntunin ng lakas, malinaw na nasa itaas si Tyr. Gayunpaman, ang mga footwork ni Leonardo ay hindi magagapi. Kung inaway niya si Tyr niyan, walang magagawa ang magkabilang panig sa isa't isa. Sa sandaling si Leonardo ay pumutok sa kanyang mga galaw, alam ni Tyr na hindi na niya mahahawakan ang matandang lalaki. "Dumating ka na rin sa wakas, Tyr. Halika, pupunta tayo sa loob."